Kinaumagahan pagising ni Gab ay nagtungo na ito sa kusina. Dahil sa iniiwasan ni Camila, ito ay inilagay na lang niyang pagkain nito sa mesa. Camila! Yes sir, tawag po ninyo ako. Hindi maiwasan ni Camila na tumingin sa katawan nito dahil wala itong suot na damit at kahit bagong gising ay lutang na lutang ang napakaamong mukha nito. Dagdag pa ang balbong nitong dibdib. Camila, patagal pa ito bago nakasagot. Gab, Sir Gab pala. Anong kailangan mo? May palalabhan sana ako sa'yo kung okay lang. Seryosong tanong nito. Oo naman, trabaho ko naman iyon. Nasaan na at lalaban ko? Ang damit na suot nito nang may nangyari sa kanilang dalawa, tila sinasadya pa nitong ipaalala ang mga nakaraan nila. Sinasadya mo bang ipaalala sa akin ang lahat? Tanong nito. No, wala akong intensyon na gawin iyan. Paborito ko talaga yung isuot. Okay, sige, lalabhan ko na. Good morning, Camila. Good morning din po, ma'am. Ito talagang si Gab. Hindi na lang sinali yan kahapon. Napaka-importante daw kasi ng damit na yan sa kanya. May sentimental value sa kanya. Kaya hindi niya inipon sa iba niyang damit. Ganun po ba, ma'am? O sige, maglaba ka na doon. Ako nang bahala dito. Salamat po, ma'am. Welcome. Saka siya nag-umpisang maglaba. Habang hawak nito ang damit ni Gab, ay naisip nito ang mga nangyari sa kanila. Inamoy-amoy ang damit niya. Gab, hindi ka pa rin nagbago. Gaya pa rin ng dati. Ikaw pa rin yung Gab na pinagpapantasyahan ng mga kababaihan. Ang hindi alam ni Camila ay ilihim itong pinagmamasdan ni Gab. Sabi nito sa kanyang isip, alam ko Camila, mahal mo pa rin ako. Napangiti na lang ito habang pinapanood si Camila. Babe, tawag ni Jennifer sa kanya. Yes, babe. Sige na, kumain ka na. Okay, salamat. Natapos na nga si Camila sa paglalaba. Tinawag naman siya ni Jennifer para ipaayos sa mga gamit nila sa kwarto. Camila, bago pala ako umalis, gusto ko sanang ipaayos ang kwarto namin ni Gab. Dahil nga lumaki ako, ang mami ko ang nag-aayos at naglilinis ng aming bahay. Kaya wala akong masyadong nalalaman sa bagay na yan. Okay lang po ma'am, sanay na po ako sa gawaing bahay. Sige, salamat ha. At pwede ba sa susunod turuan mo ako magluto? Sige ma'am, wala pong problema sa akin yun ma'am. Maraming talagang salamat, Camila. Salamat din po ma'am. Sige, alis na ako. Yun pa rin ang mga dapat mong gawin. Magluto ka ng paborito ni Gab. Gusto rin niya ng adobo o tinola kasi ang palagi niyang nare-request sa akin nung nasa Amerika pa kami. Ito na rin ang budget para sa groceries natin. Malaki ang binigay ni Jennifer sa akin, 20,000. Sobra-sobra na dahil marunong naman akong mag-budget, kaya alam kong sobra-sobra ang binigay niya. Ma'am, sobra po ito. Hindi na, sa'yo na lang, bigay mo na lang sa anak mo. Ma'am, pwede ko po bang daanan ang kaibigan ko? Oo naman, basta nagampanan mo lahat ng trabaho mo dito sa bahay, walang problema sa akin, kahit dalhin mo pa siya dito. Para kahit wala kami, may nakakausap ka. Salamat po talaga ma'am. Saka umalis na si Jennifer. Naisipan ko naman na puntahan ang kaibigan ko na si Erica. Bago ako pumunta ng palengke para may makasama ako. Erica? Tawag nito habang hinihintay ang pagbukas ng pinto ng apartment ni Erica. Pagbukas ni Erica ng pinto, laking tuwa nito nung makita ang kaibigan. Camila, sabay yakap mabuti at dinalaw mo ako. Wala akong trabaho ngayon, kaya nga nandito ako para dalawin ka. Pero magpapasama sana ako sa'yo dahil marami akong bibilhin. Mamaya pa naman ang uwi ng mga amo ko. Oo ba, kumusta naman ang mga amo mo? Mababait ba sila? May sasabihin ako sa'yo, pero sa atin lang to ha. Huwag mo sasabihin kay boss o kahit sino sa kasino. Promise, hindi ko sasabihin sa kanila. Ang amo ko ay si Gab at ang fiancé nito ay si Jennifer. Ano? Oo nga. Kaya nandito ako kasi hihingi sana ako ng advice sa'yo. Ang liit talaga ng mundo, no? Sa dami ka ng pwede mong pasukan, dun ka pa talaga napunta. Kaya nga, pero wala akong magawa. Malaki ang sahod ko sa kanila. Alam mo naman, madami kaming utang na dapat bayaran. Anong feelings? Yung palagi mong nakikita na laging matagal mo lang kaya susuklaman. Kabalik ka rin ang nangyari, imbes kamuhian ko pa, ang lalaking yon ay nadala ko. Patay kang bata ka. Paano kung makita kayo ng fiancé niya? Kaya nga ako umiiwas. Paano kung malalaman niya na may anak kayo?
Hindi ko sasabihin sa kanya na may anak kami. Baka kunin niya sa akin si Tintin. Sige na, halika na. Sasamahin kita mag-grocery. Sama ka na lang din sa bahay nila. Wala naman akong kasama doon. Uwi ka na lang mamayang 4:00. Ito pala ang 3,000, Eric. Ano to? Bigyan sa akin ni ma'am. Alam kong kulang pa yan sa naitulong mo. Wag na, Camila. Ibigay mo na lang yan sa anak mo. Pamasahe na lang mamaya pag uwi ko dito. Sige, ako nang bahala sa pamasahe mo. Maraming salamat talaga, ha? Okay lang yun. Ikaw naman. Sige na, tara na. Tara, at umalis na nga sila para mag-grocery. Ang dami-dami naman ito. Mauubos ba lahat nila itong pinamili mo? Madami pa nga sa bahay nila. 3 rep, double door. Na sobrang laki kahit 3 katulong hindi kakayanin. Yung para sana kay Jennifer, sa inyo sana napunta ni Tintin. Naku, hayaan mo na, okay lang. Sanay na ako sa buhay na to. Dumating na nga sila sa bahay nila Gab. Hindi naman nakapaniwala si Eric ang kanyang nakita dahil sa napakalaking bahay nila Gab. Ano to? Parang bahay ng mga nakikita mo sa TV. Kung sa labas iisipin kong 10 ang katulong dito dahil sa laki ng bahay, paano mo nalilinisan tong bahay? Hindi naman mahirap, vacuum naman ang ginagamit ko at saka map. Tapos ang ganda pa ng washing nila. Mas napabili pa si Erica nang pumasok na ito sa loob dahil sa mamahalin lahat ng gamit at sa sobrang ganda ng loob ng bahay. Grabe, ganito ba kayaman si Gab? Bilyonaryo lang ang nakakabili ng ganitong bahay. Narinig ko na lang na binili to ng papa ni Gab at mayaman din ang fiancé niya na may-ari ng malaking kumpanya sa labas. Hindi pa ba sila kasal? So, hindi pa to conjugal property. Ang may-ari pa rin ng lahat ng ito ay si Gab. Bakit di mo sabihin na may anak kayo? Para naman mabigyan ng magandang buhay ang anak mo. Hindi pa ako handang sabihin yan sa ngayon dahil mapakabait ni Jennifer sa akin. Kahit na paano si Tintin, may karapatan din naman siyang malaman kung sino talaga ang papa niya. Ewan ko, basta hindi pa ako handa. Ang laki naman ng pool nila. Halika, kumain muna tayo, Erica. Sige, salamat ha, na-tour muna ako sa bahay ng ex mo. Erica, tumahimik ka. Bigla silang dumating. Alam mo, ibang amo mo, hindi ako nakakapasok dito. Nagpaalam naman ako kay ma'am. Siguro itong painting na to, nagkakahalaga ng 3 milyon sa tingin ko. Para ka namang nagtatrabaho sa laan, alam mo ang mga price ng mga gamit mo. Ano naman ang ginagawa ni Gab sa'yo? Bakit mo siya iniiwasan? Doon tayo sa kwarto ko mag-usap. Alam mo kahapon, dahil nauna siyang dumating dito, bigla na lang niya ako hinawakan, ewan ko. Sukulam na sukulam ako sa kanya. Pero ano, gusto mo rin? Di naman kita masisisi. May nakaraan kayo. Kung kayo sana, di palagi nandito ako naliligo sa pool ninyo. Ikaw talaga, Erica. Pero sinampal ko siya, kaya lang malakas talaga. Natatakot nga ako na baka bigla na lang siyang dumating. Di mas mabuti, birong sabi ni Eric.